And studying upon study have shown that on average, there are 50 fights during the week. 50 fights, disagreement, or arguments sa couple. Kaya kung 50 divided by 7, on average, 7 disagreements or arguments every day. Perfect na. On the next month, next, and next. Kaya pagising mo, ang unang naiisip mo, parang hindi normal ang buhay kung wala arguments. Pero may isang couple during their 50th anniversary, ang sabi, Sir, Grandpa, sa inyong 50 years of married life, how many times did you fight or did you argue? Sabi niya, you won't believe it. But we had a disagreement just for once. Sabi nila, ano? Sa 50 years, isang beses lang kayo hindi nagkasundo? Sabi niya, yes. And sabi nila, can you share to us? So he told the story. And sabi niya, when and during our honeymoon, sumakay kami ng kabayo. At sa aming trip, first time yata ng kabayo, magkaroon ng dalawang sakay. So along the way, natipalok. Ang ginawa ng babae, pumunta sa harap ng kabayo, tiningnan, that's one. Tapos bumalik siya, sakay na naman sila, and until they reach the farther distance, natipalok na naman. Sabi niya, parang hindi pwedeng mangyari ito na tuloy natin ang trip. Balik na naman siya sa kabayo, that's two. And then, they rode back. Nung malapit na sila, for whatever reason, talaga nga yung kabayo, baka hindi sanay siya, parang na-overload siya, natumba na naman sila. And then, dahil siya naman ang may-ari ng kabayo, binalikan niya. Sabi niya, that's three. Kuha ng revolver. Bang! Sabi ng husband, Honey! Honey! Ba't mo ginawa yun? Alam mo, sabi ng babae sa kanya, that's one. Kaya nung pagkatapos noon, tumahimik na siya, sabi niya, I don't want to reach two. Kasi for all those years, I have only 3 chances. Kaya mga kapatid ko, kayo ba ay hindi nag-aaway dahil may threat ng that's one? O kayo ay hindi nag-aaway dahil nagmamahalan kayo? Amen. Sana, kayo hindi nag-aaway dahil nagmamahalan kayo. Kaya dito sa 1 Corinthians, may babasahin tayo. I appeal to you, brothers. Let's read all together. I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and same judgment. My goal today is baka mabawas-bawasan ang fights natin or our arguments. Kung meron man tayong 7 times a week, baka lang pwedeng maging 3 na lang. At kung meron tayong 3, baka maging pwedeng 1 na lang. At kung meron tayong 1, hoping, baka mawala na yon. At tingnan natin kung ano ang mga steps na gagawin natin ngayon. So I would like that this group be divided in 2. On that left side, pipikit kayo. Pwede ba? Until I say, open your eyes. Okay? Dito naman, titingnan nyo yung board. Sasabihin nyo sa akin kung ilang piraso ang nakita nyo silently. And then we will exchange. Sila naman ang titingin. Then you will close your eyes. Is that fine? And then on the third time, you will shout with all your heart kung ilan ang nakita mo, ikaw din, ilan doon. Okay, we'll start. So on this left side, close your eyes because the right side will look at it. Here we go. Okay, open ang eyes. This time kayo ang titingin.
kayo ang pipikit. Ready? Pikit. Bilang. Okay. Open. Sino nakakita? Secret. Hindi sinabi sa inyo, right? Nakita nyo. Kayo mismo ang nakakita. Now with all that confidence, pag tinignan ko yung bigyan ko kayo ng go signal, you will shout how many sticks or lumber did you see? Pwede na? Ready na ba kayo? Yes. Dito sa kabilang side. Ready na? On the count of 3, ha? 1, 2, 3. Sabihin nyo. Ilan dyan? 4. Ilan ang inyo nakita? 3. Teka muna. Bakit may 3, may 4? Nabilang nyo ba ng tama? Binilang. So ilan yon? 4. Dito binilang nyo? Yes. With all the confidence, right? Yes. 3. Okay. Tingnan natin, bakit sa isang picture, iisa ang nangyari, bakit dalawa ang inyong sagot? Sa isang pangyayari, sa isang illustration, Dito kasi sa atin. sino nakakita ng 3? Meron bang 3? Meron. Wala tayong binura. Dugtong-dugtong yan. Tiningnan natin yung kabilang dulo. Ilan? 4. Kaya yung dalawang nag-uusap, sabi niya, partner, ano ba ang nangyari sa'yo? Dito sa aking side, 3 ang aking nakikita. Sabi naman ng isa, ay, hindi ko alam, basta sa akin, 4. So, pwede palang mangyari sa inyong arguments o sa inyong hindi pagkakaunawaan, pwedeng magkaiba ang inyong nakikitang end, pero actually, iisa ang buong picture noon. Isang araw, may nagmamadaling bumaba sa apartment. Dr. Blessing, Doktora, diba, paano mag-prepare ng royal macaroni? Matamis ba, maalat? Sabi ni Blessing, tiningnan niya. Maalat. With all the confidence, akyat siya. After 5 minutes, the husband came. Baba na naman siya. Ma'am Leslie, okay lang ba magtanong? Doon sa macaroni royal, maalat ba o matamis? Anong unang sinabi ni Blessing? Maalat. Maalat. This time, sinabi niya sa partner, matamis. Magkapareho ang sinabi ni Blessing, hindi. Ang isa ay maalat. Ang isa ay matamis. After 5 minutes, yung dalawa bumababa na. Parang may question sa utak. Ma'am Blessing, di ba sinabi mo sa akin maalat kanina? Ma'am, di ba sinabi mong matamis? Sabi niya, ano ba ang okasyon? Kasi dadating yung parents ko within 2 hours. Ang kanya dadating din. Magkikita sila dito sa taas kasi may celebration kami. 1 year ang baby. Ano ba talaga? Matamis ba o maalat? Sabi niya, yung pagsagot ko sa inyo ay depende kung saan kayo nanggaling. Sapagkat ang preparation nila sa north, matamis ang macaroni royal. Ang preparation sa Visayas and South, maalat ang macaroni royal. Ma'am, anong gagawin natin? Sabi niya, nakagawa na ba kayo? Sabi niya, oo, ang isa maalat, ang isa ay doon sa isang platter, sabihin niyo, may division yan. Ang isa matamis, ang isa maalat. Di walang away. So, tuloy ang birthday. Tuloy. Ganun din sa ating buhay. Sometimes you are looking at number 9 or number 6. It depends on where you're coming from. Basahin natin sabay-sabay. Just because you are right does not mean I am wrong. You just haven't seen life
from my side. Lahat tayo pumunta sa fast food service, right? Ano ang spaghetti? Mainit, malamig? Come on. Mainit, malamig? Mainit. Umuusok. Mag-ingat ka, mainit. May nakasama kami sa bahay. Nung sinerve yun, tinabi niya, hindi niya kinain. Inobserbahan niya kaming lahat. Wow, sarap na sarap sila sa mainit. Ano ang ginawa niya? Pinasok niya sa ref. Nung lumamig na, pinasok sa freezer. Kinabukasan, ang lamig-lamig ng kanyang spaghetti. Sabi ko, good morning. You have a nice cold spaghetti. At alam mo, ang sarap-sarap ng pagkakain niya. Sabi niya, Kuya, dito lang ako sa Manila nakakita, kinakain palang mainit ang spaghetti. So bakit sa amin ang spaghetti always cold kapag sinerve? Dahil lalakad pa ng isang baryo yung bisita namin, lalakad ng isang baryo. Kaya pag mainit pa, mapapanis yun. Ang gagawin namin dahil wala kaming mga ref, pagkatapos ng luto niyan, ipaplastic yan, ilulubog sa chest box, lalagyan ng maraming ice para kahit after 4 hours silang magdatingan, mamaya ang sarap-sarap, hindi panis. Tas para hindi masira, parang banana cube, parang kung anong mga peanut brittle, nilalagyan ng kondensada yon. Ang spaghetti sa kanila, napakamalamig at matamis. Sabi niya, dito lang ako nakatikim ng spaghetti na mainit at maalat. Okay? So, kung hindi mo alam at hindi ka nagtanong, abing magagalit, kakaarte-arte mo naman, bakit mo nilalagyan ng isang malamig? But in order to avoid such situation, alamin mo muna. Okay? So, tingnan natin, kasi baka kung saan lang siya nanggaling na sign. Alright, anong nakikita ninyo? Palaka. Ano pa? Ha? Horse. Paano naging horse ang palaka? Depende kung saan kayo nakaupo. Kasi yung isang side, ito ang nakikita niya. So, pag binaliktad mo doon, ang palaka nga. Pero kung itagilid mo ng konti, horse. Ito, anong nakikita nyo? Rabbit. Pag nakaharap doon, ano yun? Rabbit. Pag nakaharap sa kabila, ano? Bird. Okay. Ito, anong nakikita natin? Face. Tao. Pag nakatingin doon. Face. Pag nakatingin sa kabila, Eskimo. Nakita ba niyo yan? Yung Eskimo papasok sa iglo. Kita? Yes. Yes. Kita din niyo ang Indian. Kita rin. Oh, napakaganda. Basa tayo ulit. Sabi sa Colossians 3:13. Read all together. Forbearing one another. Forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Ngayon, may mga principles tayong susundan. Ang principle na unang makikita natin, it is possible. Okay, basa, sabay-sabay. It is possible that more than one perspective could be correct at the same time. So, sa isang illustration, two, more than one could be correct. Kaya sa inyong diskusyon, pwede siyang tama, depende kung ano ang inyong background, kung aning ang inyong pinanggalingan, kung ano ang inyong nakasanayan. Now, to avoid heated arguments, ang unang gagawin natin, we have to realize that people see differently and not necessarily incorrectly. So ano yung ating principle?
It is possible that more than one perspective could be correct at the same time and realize people see differently and not necessarily incorrectly. Pwede ang spaghetti na mainit, pwede ang spaghetti malamig. Pwedeng maging number 6, pwedeng maging number 9. Depende kung saan ka nasanay. There was a student when he was requested to draw a tree. Alam mo, ang ginawa niya, ang roots nasa taas, malayo sa kanya. Roots, tapos ang ground, ang grass pabaliktad. And then my trunk, ang kanyang leaves nasa baba, yung pinakamalapit sa kanya. And everybody said, mali yung ginagawa mo, boy. Ginawa naman ng uncle ko, sabi niya, ba maganda ang puno na drawing mo, unique yan ha. Paano mo ba naobserbahan, gawin, or i-drawing ang puno? Sabi niya, kasi kuya, parati akong nasa harap ng lamesa. Yung nagdo-drawing nandoon sa side. Ako nandito sa opposite. Ano ang pinakamalapit sa akin? Yung leaves, right? Ano ang pinakamalayo sa akin? Yung roots, yung grass, yung nasa gitna tree. Kaya kung sa unang observation mo, partner, mali talaga yung ginagawa mo, hindi yan tama. Huwag mo ganunin. Alamin mo muna anong nangyari. Kung umuwi ng late, bakit late ka na naman? Pwede mo naman sabihin, I'm very happy you have arrived safe. Kamusta ang inyong activity? Ano ba ang kwento mo sa akin? Pwede yun, di ba? Napakaganda nun. Kasi ang ating goal, paano natin mabawasan ang ating arguments. Ano nakikita niyo? Sino nakakita ng baby? Kita, alright. Kita ba ng lahat ng baby? Sa view, kita na. Yung paa. Kita nyo rin ang sweethearts. Kita din. Alright. So, maganda yan ha. Marami kayong maobserbahan sa isang sitwasyon. Ito, sa unang tingin, ano ang nakikita nyo? Ball. Parrot. Agree, disagree? Agree. Nakita nyo eh. Di ba? Pero actually, illusion. Tao siya na pumorma ng parrot at pininturahan. Ganito ang other view doon. Nakaganon. Tapos linawingan siya, pinintingan. Nakita niyo yung artist nagpipaint sa kanya. Mukha siyang parrot. Kaya sa unang tingin mo, parrot siya. There are situations in life na ang unang tingin mo, eto yon. Kasi may dating kang perceived idea. Pero on the second look, oo nga pala. Correct. Makikita mo. Ngayon, I'll be giving you 10 seconds. Can you tell me how many letter F's are there? Yan. Huwag kayong pipikit. Huwag kayong kukurat. Basahin niyo because I have 10 seconds for you. Ready? Go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ilan na nabilang niya? 6. 8. Ilan ang 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ilan ang 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uy, very close. Meron pa ba? 7. Ilan yung 7? Parang mas marami Parang majority Meron pa? Wala akong binago. But I want you to join me in counting.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ilan? Yeah! Lahat tayo naka-witness. Lahat tayo nagbasa. Lahat tayo nakakita. Lahat tayo nandoon. Ano ang lesson natin ngayon? Hindi lahat nakakita ng sitwasyon Hindi lahat ng saksi. ay kuminsan tama ang kanilang nakita. Saksi, tama. You were there. You counted it. We repeated it. Okay? Anong principle naman ang hahanapin natin dyan? Ganito. May dalawang sweetheart. Or ikaw at saka si Mrs. Or si Mrs. at ikaw. Si Mr. mahilig kumuha ng picture. Nandoon kayo sa pedestrian. Tatawid na kayo. Abay ng tawiran, naiiwan si Mr. Nakadating na si Mrs. doon, tapos sumusunod ka lang. Patingin nga, ano bang nakita? Galit na galit. Isang linggo, hindi nag-usap. After 1 week, nagtanong, ano bang pinicturean mo? Sabi ng Mr., ay salamat naman, nagtanong ka rin. Nung unang nakita niya, ito ang lumabas sa picture. Tanong ko, Mrs., magagalit ka hindi? Magagalit. Magagalit hindi? Magagalit. Galit. Bakit ka magagalit? Nakita mo? Picture. Hindi mo naman tinanong kung ano talaga ang pinicture niya. Basta nagalit ka lang. Bakit? Wala rin ba akong ganun? Oh my. Bakit hindi ako pinicturean mo? Away agad yun. Mga elder. Away agad sa simbahan yun. Mga kapatid, tingnan natin ulit. Sabi ni Mr., ay salamat naman. Nagtanong ka. After 1 week ha, sana wala na yung 1 week. Kung tinanong mo ka agad yun, di na-explain ko sa'yo. Sabi niya, nung kukunan ko na ng picture, may tumawid. Hindi naman yun yung aking pinipicturean eh. Yun yung aso doon, no? Yung nasa driver side, aso. Ngayon lang ako nakakita na may aso doon sa driver side. Kaya pinuna ko, yung babae dumaan lang yun. Ano ang tawag doon? Magaling magpalusot. Pero kung tinanong mo sana yun agad, di ba? Di walang away, ganun ba? Okay. Principle. Anong basa dyan? We all have blind spots at times and everyone makes mistakes. Ulit. We all have blind spots at times and everyone makes mistakes. Prior. Ano ang atin? It is possible that in a perspective, there are two opinions, okay? Pero bago niyan, basahin muna natin sa James. Wherefore, my beloved brethren, let everyone be swift to hear, slow to speak, slow to anger, for the anger of men worketh not the righteousness of God. Huwag kayong magalit agad. I-analyze niyo muna. Tingnan natin ang perspective. I-review natin. Since it is possible that more than one perspective could be correct or true at the same time, since people see differently and necessarily incorrect, not necessarily incorrectly, and since we all have blind spots, ano ang pinakamagandang gawin para walang misunderstanding? Gagawin natin is first, ano daw? Commit yourself to understand what others see or the point they are trying to make. Yun. Para pag ganon,
maintindihan mo. Kasi ang tao, pag hindi mo siya pinakinggan, hindi mo recognize ang kanyang opinion, bakit siya makikinig sa opinion mo? You are closing the door for discussion. Kasi may conclusion ka na agad. Kaya ang maganda nun, ikaw muna ang mag-giveaway. First, seek to understand. Ano ba ang kanyang point? What's it? And then, pagkatapos nun, ulitin mo ang ibig sabihin niya. Try to express what people say their point is, or what they see as clearly as they express it, or even clearer if possible. So, ito ba ang ibig sabihin mo? Ito ba ang point na gusto mong iparating? Pagkatapos niyan, tsaka mo i-explain yung ESI. Now, this is a good time to help others understand your point. Huwag mo agad husgahan bakit ayaw mo ng mainit na spaghetti. First time pala niya nakakita na nakain na spaghetti na steaming hot. Kasi for all those years, kailangan cold. Nasanay ka sa Visayas as one of the preservative, ang isda na tuyo ay kailangan maalat. Eh doon sa North, hindi binababad sa salt. May tuyo din sila, walang kaalat-alat. Pwede rin pala yun. With that, ayos ang lahat. So i-review natin ang sinabi ni Dr. Richard sa isang sitwasyon. Now that you are there in the situation, in the same boiling water, pag linagay mo yung patatas na hard, ano ang mangyayari? Lalambot. Kumuha ka naman ng itlog na dati ng malambot. Pag naluto, doon sa same boiling water, ano mangyayari? Titigas. Sino ang may dahilan? Or ano ang may dahilan? Yung boiling water o yung pagkayari ng iyong bagay? Kung saan ka nahuhuli. Pwede sa isang discussion, ikaw ay maging fine or ikaw ay magalit. Depende sa iyong kinultivate na habit. Kaya ang sabi diyan, the boiling water that softens the potato is the same boiling water that hardens the egg. But it's not the heat, it's what you're made of. In a given situation, may kumukulo sa galit. In a given situation, merong masaya sa pangyayari. Nakuha niya? Kaya pwede, ang sabi ni Blessing, look at the beautiful side of life. Kasi napakaganda niyan pag ating nakuha yan, ating nakita yan. Another one, so our attitudes, your attitudes and emotion, whether you get mad, angry, bitter, are not caused by other people's wrong behavior, neither negative circumstances or harmful events. People or hurtful situations don't make you angry or upset or bitter. Let's read all together. You are angry or upset because you have allowed yourself to become that kind of person who becomes angry or upset in that situation. Ibig sabihin, nakaset sa iyong mind, pag inapakan ang aking sapatos na pinakitlap ko na matagal, iyari talaga siya. Di ba? Pero yung ibang tao, naapakan man yan, ay okay lang, fine. Kasi you can choose of which part you want to be. Kaya ang isa pang tingnan natin is review doon sa lesson natin few Sabbaths ago. Ang sabi diyan, the squeeze or pressure of hurtful situations, the painful events, and being wronged by others do not make us bitter, resentful, or angry. Anong lecture kanina ni Blessing?
Sa baba natin, sinugatan ka na. Iniwanan ka lang. Pinagpalit ka lang. Masasakit lahat yun. Pero after that, hanggang doon lang ginawa niya. Pero kung ilalagay mo ang sarili mo sa kulungan ng galit, ikaw nakakulong, siya na doon na namamasyal. Siya ay at saya-saya niya, ikaw kagalit pa rin, kumukulo pa rin sa galit. Yung sitwasyon na yun, ikaw na ang magkakagawa. It's a choice you have to make. Kaya you can choose to be happy, you can choose to be grateful, you can choose to be thankful. So, yung reaction mo, it only reveals, simply reveals what you're made of, what's inside of us all along, and that we have chosen to become so far. Kaya mga kapatid ko, pagdating ng araw, at may nangyari, galit na galit ka, actually, wala pa yung pangyayari na yun, dati ka ng galit. Nakuha niyo? Yung pangyayari, it only revealed kung ano yung nasa iyo. Balikan natin ang sample ha. Ano yan? Orange. Maasim ba yan o matamis? Ha? Matamis ba? Anong sabi ng lesson natin? Maasim, matamis? Hindi alam. Hindi alam. Hindi ko saan galing. Pero nung paghiwa, may tumalsik na juice tumama sa'yo. Ang mata mo ay, ano siya? Matamis. Doon sa isang orange, pareho lang yan. Ay, pahingi nga, matamis pala. Paghiwa, dumating sa iyo, sabi mo, tanong, kailan siya naging maasim? Nung siya ay piniga, nung siya ay inalog, nung siya ay hiniwa. Sagot. Kailan siya naging maasim? Dati na siyang maasim. Galing siya sa puno na maasim, yung isa galing sa puso o matamis. Hindi pa siya hinihiwa, maasim na siya. Kaya pag ang tao nagmura, wala pang pangyayari, natutulog pa lang siya. Pag may kumalabas sa akin, magmumura talaga ako. Nakuha niyo yun? Bakit ka nagalit? Kasi siya, hindi yun. Ba't ka nagalit? Eh, yun ang karakter na binuo mo. Nakuha niyo? Out of the abundance of the heart, ano sabi? The mouth. The mouth speaks. Yan. Kaya yung mga lalaki daw, pag malaman, gusto nyo malaman yung galing ng mga lalaki, pasali nyo sa basketball o sa volleyball. Doon yung makikita kung magalitin siya o hindi. Kasi kung very thankful yung tao, very thankful yan. Yun ang lesson natin. Na kung bakit hindi yung trial or temptation, kung ano ang composition ng iyong binuo sa isipan. Bakit? Yung rose, yung petal ng rose, apakan mo yan. Ano ang lalabas? Mabango. Aroma ng rose, di ba? Perfume ng rose, fragrance ng rose. Lalo mong apakan ng apakan, lalo. Kasi ganun talaga yun eh. Kaya ang Panginoon, anong gawin mo sa Kanya, mabait lang talaga yun. Maawa lang siya sa'yo. Hindi siya kailangan, sabi niya, vengeance is mine. Sige. One more. Tingnan natin dito. Cucumber. The last. Ano siya? Matamis, maalat, maasim. Neutral. Tama? Yes. Neutral. Pero pag linagay mo lang siya sa tubig, isang linggo mo siya, isang buwan mo siya nakalagay sa tubig, nakababad siya doon. After a time, aasim yan o tatamis? Neutral. Tubig.
Pero pag lagay mo siya sa vinegar, magiging pickle siya. Pag binabad mo siya sa asukal, tatamis siya. Kaya tayo, ang ugali natin ngayon ay depende kung saan natin ibinabad. Ano ang linagay natin kahapon? We are what we are today because of what we have put in yesterday. We will be what we are tomorrow is because of the things that we put today. Yun ang kagandahan sa atin. We have the power of choice. We can choose. Paano ka makakadesisyon ng magandang advice kung telenovela ang nakapasok sa utak mo? Amen. May nagpapatawad ba sa telenovela? Sorry, hindi ako nakapanood. Meron ba nagpapatawad doon? O pag nag-away talagang sumbong mo yan, ikiha mo yan, awayin mo yan, gantihan mo yan? Ha? Walang patawad, ano? Patay sa patayan to. O anong sabi doon? Matindi nga, itayo mo yung lahi mo. Talagang gera patanin talaga to. Pero kung binabad mo ang sarili mo sa Panginoon, Amen. sabihin niya, forgive as I have forgiven you. Love your enemy. Ay, pag gano'n, tataka sila. Sabi nila, saan paano parte ng mundo na buhay yan? May tao palang ganyan. Ang Panginoon, meron siyang ibibigay kasayahan sa iyo. Ang mundo, wala talaga. Remember, who is the creator of light? God. Who is the creator of love? Source of love? God. Pag humiwalay ka sa Kanya, pumunta ka sa kaaway, wala siyang ginawang hangin, mamatay ka. Wala siyang ginawang kasayahan, malungkot ka. Wala siyang ginawang katotohanan, magsisinungaling ka. And you will find joy in anger, you will find joy and happiness in commotion. Pero pag nag-side ka sa Panginoon, who is the author of love, honesty, and goodness, when the time comes, when the squeezing begins, when trouble comes in our life, wala kang ibang bibigayin kung hindi kung ano yung mga nakababad sa iyong sarili. So, it is my prayer na lahat tayo ay bababad on what is right and what is good. Shall we read all together? Let's see, I'm almost done. I am who I am today because of the choices I made yesterday. I will be who I'll be tomorrow because of the choices I'll make today. I am fully responsible for my attitude and the emotions I have. Kaya ang panalangin ni King David, sabi, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Do not cast me away from your presence. Do not take your Holy Spirit from me. Restore me the joy of your salvation and uphold me by your generous spirit. Thank you and amen. Amen. Okay, congratulations. We are already on the 4th week. And I personally believe we have already downloaded good information in our brain. Ito po yung human brain natin. But what I am promoting right now is the upper portion of the brain because this is the higher brain. The frontal lobe is very much responsible for our intentionality. This is the seat of our conscience. This is the seat of our spirituality. This is the primary organ through which heaven communicates with us. And this is the part of your brain that is looking for and aiming for better and happy life. So every time you join the Health, Joy, and Wellness Seminar, we are empowering the brain. And I hope and pray na empower natin ang 4 na linggo yung brain natin. And finally, we are creating pathway in the brain, neural pathway. No? Paulit-ulit po natin gagawin, paulit-ulit natin sasabihin, paulit-ulit natin ipapractice, paulit-ulit natin i-share sa ibang tao, until finally it becomes us.
So I hope and pray we are already in the middle. Sabi ng science, for some people who are very, very smart, na talagang, alam niyo ba yung pag sinabing, tumigil ka sa sigarilyo, yung susunod na sigarilyo mo, ikamamatay mo, tigil ka eh. So parang ganun din yun. Tumigil ka sa puot, galit at sama ng loob. Kasi yung susunod na puot, galit at sama ng loob, ikamamatay mo yan. Titigil ka talaga nauna. Sometimes if there are some pressure, this brain can really empower us. So I hope and pray, huwag naman tayong dadating sa puntong ikamamatay na natin. But we will be doing all the joy and wellness prescriptions, the joy and wellness strategies and modalities, so that we are not just facing death, we're not facing death here, but we are facing brighter future. And not only that, we want to make the world beautiful. Before you are looking for a beautiful place, right? But now you will make the place beautiful. Before you are looking for a bright place, right? But now we will try to make the place bright by God's grace. Dati you are looking for happy relationship, but now by God's grace, we will make the relationship happy. Okay? So pagpapalain sana tayo ng Panginoon sa mission natin to. Sabi ko nga, this is a special mission for all of us. Tayo lahat magsasama-sama. And I'm not saying I'm perfect already when it comes to all this lifestyle. Pare-pareho po tayong estudyante. At I believe that God will really grant the desire of our hearts. Okay? So, lahat po tayo pagpalain next Saturday. We hope that all of us will come early. Next Saturday po, wala na tayong